Magandang araw sa inyo, idol. George Kiano here, the car loan expert. Tamang-tama, nandito tayo ngayon sa loob ng dealer. Mitsubishi Taytay Evolander. At na-invite po ako dito ng aking kaibigan na ahente na si Dinalyn Cruz. Tamang-tama mga ka-idol, marami silang display na unit dito. At sasabihin ko na rin sa inyo yung mga list of units na may magagandang resale value. Na kung sakaling bibili po kayo ng any Mitsubishi, hanapin nyo na kagad itong mga variant na ito dahil talagang hindi po ninyo pagsisisihan ang mga units na ito mga ka-idol. At saktong-sakto, halos kumpleto po ang kanilang mga lineups. Nandito na rin po yung ating price list at syempre ang promo mga ka-idol. Okay? So standby na kagad mga ka-idol dahil kung sakaling pabili na po kayo ng Mitsubishi, i-message nyo lang kagad ako. Gusto ko palang i-shout out ang aking follower na si Sir Cesar Junior T. Bergantin. Congratulations sa iyo, idol, at meron ka ng brand new Toyota Avanza. Yun, no? More blessings pa sa iyo mga ka-idol, ha? At meron akong payword din. Sana ipapalo nyo na rin ang inyong family members and friends. Dahil malay ninyo, baka pabili na rin po sila ng bagong sasakyan. O, diba? At least natulungan natin sila mga ka-idol. Kayo rin mga ka-idol, ha, i-follow nyo ako sa aking mga social media account gaya ng Facebook, TikTok at Instagram. Guys, welcome kayo dito sa Mitsubishi Taytay Evolander. Yan, narito yung kanilang dealer, oh. Malaki at marami po silang lineups na unit dito. Kaya kung kayo po ay malapit sa areang ito along Antipolo, Taytay, Cainta, pwede po kayong pumunta dito, bumisita at hanapin po ninyo ang aking ahente na si Dinalyn Cruz. Okay? So una, sa pinakamagandang pick natin mga ka-idol, speaking of small car, ito na kagad ang Mitsubishi Mirage, which is the hatchback. Yan. Dalawang variant ito mga ka-idol, ha. Meron tayong GLX na manual at GLX na CVT. Pareho po yan na 1.2 liter. Ayan. So ang price natin for the CVT, ito po yung isa sa pinaka mas magandang kunin compared to the manual dahil if you are planning to sell your car in the future, might as well bumili po kayo ng automatic or CVT. Dahil yun lang rin po ang mabenta sa merkado. Not unless kung talaga yung buyer mo is into manual. But mostly ang mga buyer po ang hinahanap ay automatic or the CVT. Okay? Narito po ang kanyang price list. Ang price natin for the Mirage Hatchback GLX CVT, that's 772,000. At tamang-tama, meron po silang promo ngayon based on 20%. That's only 0 down payment mga ka-idol. And then ang monthly po ninyo for 5 years, that's 15,800. Yun. Goods na goods mga ka-idol, ha. Ayan. Mitsubishi Mirage na hatchback. 1.2 liter na CVT. Yan. Pakita ko sa inyo yung interior. Yan. Sobrang basic mga ka-idol, ha. Yan. Basic na basic lang. Pero power naman. Power windows tayo. Ayan. Tapos ito, touchscreen infotainment. Di ko lang mabuksan dahil nasa showroom po tayo. Manual din po yung ating aircon switches. Okay. And then gate type yung ating shifter. And then fabric seats, driver and passenger, manual adjustment. Ito yung ating rear passenger. Then gulong po natin ay naka-painted black alloy wheels. Front naka-disc brake, likod naman is naka-drum brake. Yan. Medyo confusing lang ng konti mga ka-idol dahil wala pong nakalagay na variant dito sa bandang likuran, ano. Supposedly dapat may variant dyan dito eh. Okay, next natin is the Mirage G4.
Mirage G4 ay ideal for your daily use. Especially yung mga negosyante na gusto pong mag-business ng private taxi. Gaya ng Grab, N-Drive, Joyride, yan, mga ganyan mga ka-idol. Ito po yung very ideal na small sedan. So ang nice pick natin na may maganda pong resale value for the Mirage G4. Para sa akin, GLX na 1.2G CVT at yung G4 GLS 1.2 GCVT. So dalawang variant lang mga ka-idol. So if you are planning to buy a car, make sure na automatic or CVT. Dahil yan lang rin po ang mabenta mga ka-idol. And even dito sa showroom po natin, mostly ang hinahanap po is mga automatic or CVT. Okay, ang price natin for GLX ay nasa 819,000. And may promo po sila ngayon based on 20%. That's zero down payment. Subject for bank approval po yan. And then ang monthly po ninyo ay nasa 16,800. And then ito namang GLS, the top of the line, ang price po niyan ay 899,000. So meron tayong down payment for the GLS which is 39,000 all in. And ang monthly po natin ay nasa 18,400. Ayan. Okay, kita nyo ba mga idol? Okay. Then next natin is yung expander. So as you can see, marami tayong display dito ng expander. Umpisa muna natin dito. Ito mukha namang medyo ito yung nasa middle variant. Dahil ang ko dito, ang tingin ko is itong kanyang front front grille tsaka yung mga accents po niya. Medyo dyan mo ma-identify. Okay, for expander, ang isa sa magandang variant na pwede po ninyong bilhin o mas magandang bilhin is yung GLX na 1.5G automatic. Ayan. Nakita nyo ba yung price? GLX 1.5G automatic. Ang price po niyan ay nasa 1,128,000. So may promo din po sila. Ayan, medyo low down lang ito mga ka-idol ha. Pero pwede pang bumaba kung sakaling ma-approve po kayo. Depende po yan kung saan bank po yan. 68K all in. And then ang monthly natin for 5 years, that's 23,200. Okay? I think ito ay GLX. Check natin mga ka-idol ha. Dahil ang indication ko dito is yung kanyang lower chin. Yan. Ito ay matte finish na plastic. And I think yung niya, yung kanyang grill, ito. Ayan. Yan, tingnan nyo mga ka-idol ha. And then wala siyang dito yung mga inserts na accent. Bandang likuran natin. Ayan. Okay? Pakita ko naman sa inyo yung kanyang interior. Ayan. So ito ay made of plastic. Wala siyang leather wrap dito. Pero all power. Meron tayong bottle holder dito. Plastic din yung ating dashboard. Infotainment natin, touchscreen. Medyo maliit lang mga ka-idol. Yan, manual din yung para sa aircon natin. Steering, and then yung shifter po natin. Ayan. Okay. Fabric seats, manual adjustment, both driver and passenger. And then this unit can accommodate 6 to 7 seating capacity. Ayan. So, nasakyan ko na po ang expander. Para sa akin, tahimik ang makina, masarap ang riding comfort. Okay naman yung power, and according to my friend, medyo matipid naman daw.
Yung iba naman may nagsasabi na medyo matakaw, pero yung iba nagsasabi na matipid. So depende na lang po yan sa driver. Okay? Next naman natin is si expander na GLS. Okay, may nakita ko ditong display na GLS. Ito idol oh. Ayan. So ito po yung palatandaan ko for GLS. Yung front grille. Okay, tapos itong lower chin accent. Ayan. So painted color po siya ng gray, and then meron po siyang matte black na plastic. Ayan. And then meron din siyang mga chrome accents, no? Ayan, no? Okay. Price ni GLS nasa 1,216,000. Ayan. Ayan, 1,216,000. Promo natin based on 20%. That's 79,000. All in yan mga ka-idol, subject for bank approval. And then ang monthly natin is 25,000. Ayan, 25,011 lang. Pwede na, no? So, before po kayo magpa-compute sa inyong mga kausap na ahente, magpa-approve po muna kayo sa car dealer or sa mga bangko bago po kayo humingi ng quotation, dahil sometimes yung quotation po hindi po na nasusunod. Yan. Gwapo, di ba? Marami sa atin ay napapaisip in between the GLS and the Cross. Ayan, yan po yung Cross, yung top of the line. Gwapo, di ba? Gwapo. Pero pakita ko muna sa inyo yung GLS kasi in terms of dimension and engine, pareho lang rin naman. Ayan. So dito mo malalaman ko GLS dahil dito, ayan o, meron siyang leather wrap dito sa kanyang door panel. Ayan, tapos meron siya ditong parang fake accent ng carbon fiber, all power din. Then meron din siya ditong leather wrap. Ayan mga ka-idol oh. Tapos ito plastic, same lang din dun sa GLX, at mas maganda yung kanyang infotainment. O di ba? Ganon din po yung kanyang sa kanyang aircon. Ayan oh, guwapo rin. Elegant. And then fabric seats, both driver and passenger, lahat. And then manual. Manual yung ating adjustment. And then meron din po siyang mga controls dito sa kanyang steering wheel. Ayan oh. Then same color din po yung kanyang ceiling. Guwapo ha. Ayan o. Gwapong gwapo mga idol o. Ayan. And then, yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, meron siyang accents dito sa bandang gilid. Ayan, meron siyang parang skirt accent, at napakaganda ng kanyang design when it comes to mag wheels. Okay? Yan, maganda yan mga ka-idol. Next naman natin is yung Cross. Meron tayong dalawang variant ng Cross. We have two-tone and monotone. Itong naka-display ngayon ay monotone. So pag sinabing monotone, yung color nito, color din po ng roof natin, pareho lang. Two-tone, kulay black po yung nasa roof natin. Then, madali mong ma-identify kapag Cross dahil dung sa yung harapan po niya, yung front chin po niya is very sporty. Diba? Ayan, sporty. Tapos yung kanyang mag wheels, iba rin po yung design compared doon sa GLS. Ayan, and then meron din po siya ditong yung over fender cladding, side fender cladding, and then rear fender cladding, and then meron din po siyang mudguard, then another sporty accent sa bandang likuran. And then meron siyang visible dito na rear spoiler. And then halos lahat naman naka shark fin antenna eh. Okay guys.
Pag-usapin natin ngayon ang presyo nito. Okay? Ang price ng Cross ay nasa 1,346,000. Ito po yun. Okay? Ito po yun. Teka, ano natin ng konti, no? Zoom out natin ng konti. Ayan. 1,346,000. Yung two-tone naman is 1,356,000. And then, promo natin based on 20%. Sa monotone po natin, ito po yon 105,000 all in. That includes comprehensive insurance, shuttle mortgage, 3 years registration, and more. Okay, and then ang monthly natin is 27,600, while sa monotone naman, sa two-tone naman is 27,800. So, when it comes to expander, we have only 4 choices na sa tingin ko na may magandang resale value. The GLX automatic, GLS automatic, Cross na monotone, and also the two-tone. Yan. Okay? Then dito naman tayo sa X-Force. Ayan, nakita niyan? X-Force, idol. Meron silang dalawang dito, variant, no? The X-Force na actually halos pareho nga sila mga ka-idol. Yung presyo nga lang pero di ko masyadong ma-identify. Siguro dahil yung isa ay naka two-tone while ito po naka monotone. Ang price po nito ay nasa 1,367,000. Okay, yung isa naman is 1,581,000. Okay? Ayan. So, kung bibili po kayo ng X-Force, mas maganda bumili na po kayo ng top of the line. Dahil dalawa lang naman yung variant, no? Diretso ka na kagad sa top of the line. Ang price po natin, doon sa ito mismo is 1,367,000. And then ang promo natin based on 20%, that's 58,000 all in. Monthly po niyan ay nasa 28,600. Doon naman sa isa is 1,581,000, 85,000 ang down payment. Then monthly po niya is 33,086. Good for 5 years. Okay? Goods na goods mga ka-idol ha. Okay, next naman natin is yung Triton. Ayun, tamang-tama, meron tayong display dito ng Triton mga ka-idol. Ang napipili ko lang sa Triton ay may 4 na variant. Kung sakaling bibili po kayo ng Mitsubishi pickup, no? Una is yung GLX na 4x2 automatic, which is wala tayo ngayon display dito mga ka-idol. I don't know kung anong variant ito, no? I think this one is a base model. Pero dito muna tayo. Triton GLX 4x2 automatic. Price po niyan is 1,423,000. So imagine niyo na lang po, ito ay automatic. Dahil same lang rin naman po ang feature ng automatic at manual. Okay, ang down payment po niyan is nasa 95,000 all in. While ang monthly po niyan ay nasa 29,700 plus. Ayan mga ka-idol, nakita niyo yung check niya yan? Ayan. Ito po yun, ayan. GLX automatic, 4x2 automatic. Ganito po talaga ang design mga ka-idol. Ganyan na ganyan ang itsura po niya. Ayan. So kasama na po yung kanyang bed liner. Ayan. Bandang likuran, meron siyang reverse camera, wala lang siyang sensor. Then interior. Okay, interior natin, ayan o. Combination of leather and plastic, all power naman. Ayan, meron na rin siyang side mirror retract, door locks. Okay. Medyo maliit lang yung kanyang infotainment. Pero okay na rin mga ka-idol. For the manual, may mga controls na rin sa kanyang steering wheel. Ayan, manual adjustment for seats and ayan, napakaganda ng design ng kanyang fabric seats, ano.
Ayan, tapos meron tayo ditong lagayan ng dalawang cup holders. Hindi ko alam kung para saan ito, no? Okay. Yan. Likod mga ka-idol, oh. Ayan. Meron din siyang mga individual grab handles. Ayan. Tapos gulong natin, tignan natin yung size, no. Ginamitan po siya ng Yokohama Jolandar. Okay? Ang size is 18 inch, alloy wheels, ventilated. While yung likod naman is trailing drum. Okay? Ayan. So itong nasa likuran ko, di ko nasasabihin ito dahil hindi ko naman masyadong nakikita ito sa daanan eh. So meaning wala masyadong nabili nito mga ka-idol. Depende na lang po sa mismong gustong bumili. Okay? Next na tayo. Okay, teka muna. Before tayo pumunta, no? So yung kanina GLX, meron din tayong 4x4 na GLX. Isa rin po yan sa mabenta. Ang price po natin ay nasa 1,561,000. Ayan. Ang down payment po niyan is nasa 201,000. Then 32,100 naman yung kanyang monthly. For the Triton GLS na 4x2, 1,630,000. 107 naman ang kanyang down. 95 tapos 107, konti lang yung difference mga ka-idol. Ang monthly po niya ay ahead lang po ito ng mga 5,000, no? 34,100. Pareho po yung 4x2, the GLX and the GLS. Top of the line lang po yung GLS. And then sa mga probinsyano na mahilig pong mag 4x4 at hanap nila ay manual, ito po yun, no? GLX na 4x4, 4-wheel drive. Ang price po niyan is 1,561,000. Ang kanyang down naman is 201, ang monthly naman is 32,100. Ayan. Sorry guys, medyo nalito ako ng konti. Then yung athlete, wala tayong display dito ng athlete mga ka-idol. Yung athlete natin, yun yung ano no, yung parang two-tone yata yun na may mga stickers. Ang price po niyan is 1,937,000. Ang kanyang down payment naman is 261,000. Ang monthly is nasa 40,500. Okay? So pasensya na kayo dahil maraming variant po ang Triton. Ito lang po yung naka-display natin ngayon, the GLX manual. Pero ang mabenta po is yung automatic. Either the 4x4 or 4x2, pareho pong mabenta, basta automatic. Okay, next naman natin is Montero Sport. Ito mga ka-idol. Montero Sport, meron din tayong 4 na variant na magandang bilhin. Medyo maganda po ang resale value, ano? The Montero Sport GLS na 2.4D. Ang price po niyan is nasa 1.899. Promo po based on 20%, that's 185,000. While ang monthly is nasa 39,000. Okay? I think ito yung nasa harapan ko ngayon. Ito yon. GLS na 4x2. So, ito na po yung entry level for the automatic. Ayan mga ka-idol. Mukha ba siyang entry level? Parang hindi no? Parang nasa middle variant na rin Ayan. Mostly ang identification na ba niyan dyan is yung mag wheels tsaka yung mga accents or yung mga garnishes Ayan. See? Narito po yung kanyang interior. Combination of plastic and leather. All power na rin. Nandito yung kanyang side mirror retract. Okay? Ayan. Meron din control sa kanyang steering, infotainment, electronic parking, and then auto hold. Leather seats, power na rin po sa driver. Ayan. Second row seats.
Ayan. Tapos meron siya ditong sockets. Ayan mga ka-idol. Yun nga lang, medyo meron tayo center island dito. Pero okay lang rin yan mga ka-idol. Namamanage naman natin yan. Okay? So ayan mga ka-idol. Okay, next natin sa Montero is yung Black Series. Yun nga, yung wala dito, yung sporty po nila na Montero. Ang price po nun ay nasa 2,162,000. Then yung kanyang down payment is 227,000. While ang monthly nasa 45,244. Then yung Montero Sport GT 4-wheel drive, 2,428,000. Down payment is 320. Then 49,940 naman po yung kanyang monthly for 5 years. At yung pinakahuli is yung Rally Art. No, yun yung may mga decals. Price po niyan is nasa 2,277,000. Then yung kanyang down is 259,000. Then 47,600 naman yung kanyang monthly. Good for 5 years. Okay? Ayan. And then, pagdating naman sa FB, yung kanyang L300 na FB body, ito lang yung talagang legendary na mabenta. Kalaban po ng Travis po yan. Kalaban din po yan ng Hyundai H100. Kalaban din po yan ng Kerry. So, sa kategoring to, maraming kalaban yan. And even yung Toyota Tamaraw, Hilux. Ayan mga ka-idol. Okay. L300. 2.2D manual. FB body dual AC. Ito yun mga ka-idol. 1,033,500. 65,000 ang kanyang all-in. Based on 20%. Then 21,258,000. At 21,258. Ayan. Pakita ko lang sa inyo mga idol ha. Sana bukas. Ayan. Okay? So, very basic lang mga ka-idol. Gaya nung dating design. Ayan, tignan nyo. Ayan. Tapos, si Centro yung bodybuilder nila. Ayan. Yan yung kanyang AC sa libad ng likuran mga ka-idol. Very spacious. Ito yung ideal FB para sa mga gustong mag-shuttle service, sa mga negosyante na RTW, mga water refilling, di ba? Or sometimes ginagamit din po ito for UB Express mga ka-idol. And mind you, very reliable po ang makina ng L300. Kaya that's why marami pong bumibili nito. And even sa mga second hand mga ka-idol, marami pong bumibili. Okay? A few moments later. O yan guys ha, nakita nyo na yung mga unit na inikutan natin kanina. At kung sakaling buying na po kayo ng any Mitsubishi vehicles, hanapin po ninyo yung mga variants na sinabi ko. Dahil you never go wrong sakaling gusto na po ninyong ibenta ang inyong mga units in the future. Okay? Always keep in mind na dapat maayos ang inyong sasakyan. Original paint, walang pagawain, walang history ng bangga, mababa milyahe, saka sa nagpapa-PMS, kumpleto susi, dokumento, at rehistrado. Okay? Basta't as long ang inyong unit ay hindi ginalaw, goods po yan mga ka-idol. Mabibenta nyo po ng maayos yan dahil gusto po ng buyer ay original. Thank you for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.